Okay. System of linear equations in equation in two variables. That means hindi lang x ang makikita nyo, meron na rin kayong makikitang letter y. And a system of linear equations in two variables actually consists of two or more linear equations which are solved simultaneously. And dun sa simultaneous na yon, meron tayong iba't ibang ways for us to get the values of x and y. Pero ito muna, a solution to a system of linear equations will be an ordered pair that satisfies the system. May makukuha ka dyang x-intercept at saka y-intercept. Tapos kung nakuha mo si x-intercept, ang kapartner niyang y ay 0. At kapag nakuha niyo naman si y-intercept, ang kapartner niyang x ay 0. So from there, teka ha. Ayan. Kaso, ayan, ganyan na lang. So dito, meron tayong tatlong possible results kapag ginraph natin sila. Intersecting lines, parallel lines, and coinciding lines. Kapag intersecting, the system is consistent independent. Mamaya malalaman nyo kung ano siya. They have different slopes, the same or different y-intercept, and it only has one solution that exists. While sa parallel lines, the system is inconsistent and they have the same slope and different y-intercept, but it has no solution that exists. While sa coinciding lines, the system is consistent dependent, same slope, same y-intercept, and infinitely many solutions exist. Ano nga ba yung sinasabing consistent independent, inconsistent, and consistent dependent? Ito siya. We have here one example. 2y plus x is equal to 2 and 4y plus 2x equals 4. Kailangan natin lahat ng makukuha natin ay maging y equals mx plus b na form or the slope-intercept form para makuha natin si slope at saka si y-intercept. Okay? Kailangan siya. Tapos, kung mapapansin niyo, ito yung ginawa sa kanya. We have here 2y plus x equals 2 for this equation. Tapos, inayos at ginawa siyang y equals mx plus b form. 2y is equal to negative x plus 2, in which you have to divide both sides by 2 para y lang yung matira. So, we have negative x over 2 or negative 1 half x. And 2 divided by 2 is 1, kaya ang slope natin ay negative 1 half and our y-intercept is 1. Kung mapapansin po ninyo, parehong-pareho yung sagot dito sa equation number 2 natin. The slope is also negative 1 half and the y-intercept is also 1. That means, ito pong dalawang equation na to ay consistent and dependent, at kapag consistent and dependent, yung slope or yung graph mo, yung line mo, ay nagko-coincide. Ibig sabihin, you only have one line na pumapatong ng pumapatong yung graph mo kasi pare-pareho yung slope and y-intercept mo. Kaya pumapatong lang siya ng pumapatong. Unlike kapag itong second na given. Kung mapapansin niyo po, your slope here is negative 1 half and the y-intercept is also 1. Pero dun sa isang equation which is 2x minus y equals 4, ang slope mo ay 2 at ang y-intercept mo ay negative 4. Paano kapag ganyan? Ito po ang mangyayari. Sabi dyan, huwag niyo naintindihin to ha, medyo mali itong isa. Sabi dyan, two equations show that their slopes are negatively reciprocal and y-intercepts are different. So negative 1 half po, kapag binaliktad natin siya at minultiply sa negative 1, anong magiging sagot? Papakita ko sa inyo ha. Itong negative 1 half na to, kapag sinabi kasi natin negatively reciprocal, babaliktarin natin and then we will multiply the answer to negative 1. Ulitin ko,
kapag negatively reciprocal po, yung isang slope, babaliktarin natin, tapos imomultiply natin sa -1. So, -1/2, babaliktarin natin, yung 2 nasa itaas, yung 1 nasa ibaba, tapos negative siya kasi -1/2. Pag negatively reciprocal, times natin siya sa -1 or pwedeng negative sign na lang kasi pareho lang naman. Negative times -2/1, the answer is positive 2. Ayun siya. That's why kapag yung isang given ay negatively reciprocal at kapag ang y-intercept nila ay magkaiba, ang answer po dyan ay consistent and independent with one unique solution. At kapag consistent and independent po, siya ay intersecting lines or they will meet at one point. So, kapag ganun po yung equation ninyo or ganun yung makukuha yung slope, ganun, yun yung titingnan ninyo. Kapag pinagraph siya, dapat magkaroon kayo ng intersecting lines. Pag hindi nag-intersect, mali yun. Okay? Next is, wala ba namang graphing dito? Ang graphing yata ay nasa pangalawang last. Next is this one. We have x plus 5y equals 20 at yung pangalawang equation mo ay nakaayos na technically sa y-intercept, slope-intercept form. So dito sa equation 1, kung aayusin natin siya at isosolve natin, gagawin natin y equals mx plus b. So we have here, itong first one, we have x plus 5y equals 20. Aayusin natin. So 5y ang matitira. Babawasan natin to ng x para maalis na siya. Magbabawas rin tayo ng x dito. So magiging negative x plus 20. Dahil y lang yung kailangan dito sa kabila, we divide them by 5. So our answer now here is y is equal to negative 1/5 x plus 4. So this is our slope, negative 1/5, ayun. And this is our y-intercept 4. Ayun siya. Okay tayo? Okay pa tayo dyan? From there, i-clear ko na ha. I-clear ko na. Pinakita ko lang siya sa inyo kung paano siya naging ganon. Next po, ito ang kabila. The slope is still negative 1/5. Ayun siya. Ayun pa rin yung slope natin. But they have different intercepts. At kung mapapansin po ninyo, the two equations show that their slopes are the same and y-intercepts are different. Kapag ganyan, your system is inconsistent and independent. At kapag inconsistent and independent, ang graph nyo ay isang parallel line. Inconsistent po ha, parallel line siya. Same slope, but it has different y-intercept. Naintindihan? Try natin gawin. Pili kayo dyan. 1, 2, or 3. Chat nyo. Hintayin ko. Pili kayo. 1, 2, or 3. Pinakamaraming vote, yun yung gagawin natin. Medyo mag-iingay lang ako ha kasi ang init dito sa kwarto ko. 2. Hindi pwede all of the above, Dom. 2. Okay, 2 tayo. Bakit 2? Kasi mas malaking number. Okay, sige. Number 2 tayo. Gagawin natin. Stop share ko lang. Teka ha. Ayan. 2. Stop share ko po. Wait lang ha. Tapos, open ako ng whiteboard. Ayan. Escape. Nauubusan ako ng hininga kakasalida.
Okay. So we have here, we have 2x minus 4y equals 8. That's our first equation. Yun muna tayo. Diyan muna tayo mag-focus ha. So gagawin natin siyang in the form of y equals mx plus d. Maingay ba? Medyo maingay ba yung electric fan ko? Hindi naman Ha? po. Okay lang? Okay, okay lang ha. Sure kayo ha. Plus 3. Ayan. So, ayusin natin siya. Negative 4y yung matitira. Itong 2x, babawasan natin ng 2x. Babawasan natin ng 2x. Hindi siya kasya. Ayan. Babawasan natin siya ng 2x. So, magbabawas din tayo dito sa kabila ng 2x. Diyan ko na lang din sinulat, ha? Okay? So, ang mangyayari, mawawala na to. Negative 4y equals, we have negative 2x plus 8. Dahil y lang yung kailangan natin, we have to divide it into negative 4. Negative 4, negative 4, negative 4. Cancel. We only have left with y equals negative 2 divided by negative 4. The answer is positive 1 2. half. X minus 8 divided by negative 4 is negative. Negative 2. So your slope here is 1 half and your y-intercept is negative 2. Negative 2 yan ha. Second equation tayo. Our equation is, ito yung una. Pangalawa is 4x minus 2y equals 16. 4x, 2y pala, sorry. Ito ay 2y. Yan. So, negative 2y yung matitira. Idiretso ko na ha. Alam niyo naman yung proseso kung paano tayo nagka-cancel-cancel. Equals negative 4x plus 16. And then, divide both sides by negative 2. Negative 2, negative 2, negative 2. So we have y here is equal to negative 4 divided by negative 2 is positive 2x. Positive 2. Plus 16 divided by negative 2 is negative 8. So our slope is 2 or 2 over 1 para sa rise over run. Baka kasi malito kayo, hindi siya naka-fraction form. Pwedeng 2 lang or pwedeng 2 over 1. Para masanay kayo na yung 2 sa itaas ay rise at yung 1 sa ibaba ay run. And then, our y-intercept is equal to 8. Okay ba tayo dito? Opo. Okay pa tayo? Gets pa? So sa tingin nyo, anong klaseng Yes, graph po. siya? Sa tingin niyo, anong klaseng graph to? We have different y-intercepts and almost different na slope. Kasi po, pag binaliktad natin yung slope sa una, we will still get the same slope dun sa second equation. Pag binaliktad natin to, ano magiging sagot? Yung graph 2 po. Graph 2. Pero, eto siya. Ano wala? Wait lang. Ayan. Graph 2 siya, sabi ni Bianca. Sana may hawak pala kayong module 6 daw. Graph 2 siya. So, ang nangyari, ang sagot natin dito ay, asa na yun? Ang sagot natin ay consistent and independent or the intersecting lines. Tingnan natin kung tama tayo.
Okay? Kung consistent independent nga ba siya o hindi, or hindi. Okay? Igagraph natin siya. Balik ako ha, wait lang. Tinitingnan ko kung paano ako makakapag-dual screen dito. Hindi ba ako makakapag-dual screen? Multiple participants can share simultaneously. Ayan. Tapos, pwede na ako mag-share. Tingnan natin. Ano nakikita niyo sa screen? Isa lang. Nawala yung ano natin. Nawala yung pagsusolve natin. Opo. Yung totoo. Okay, natandaan niyo naman yung answer. Our answer there is 1/2 and positive 2 and 2 and negative 8. Tama ba ako? Hindi ko sure. Pero igagraph na natin sa ngayon, ha? Okay? So, stop share ko to. Tingnan natin kung magiging tama tayo. Whiteboard. Ayan. Tapos, dito tayo mag-graph. Wait lang ha. Lakihan ko lang sa akin. So, technically, hindi pa pala tayo mag-graph. Kasi yung graph ay nasa last number 2. Pero sige, try na rin natin, ha? May nagsusulat sa inyo. Teka, aayusin ko yan para makita ko kung sino yung mga nagsusulat. Mamaya na lang. Okay. So, dito, meron tayong dun sa unang equation natin, our y-intercept is, ano nga ba yung y-intercept natin? 2? Tama ba po? 2 or negative 2. So, ang x-intercept natin ay 0. Tapos, dun sa, sa isang equation natin, our y-intercept is 8. Is it negative 8? Negative na yata. Tinan mo, hindi ko na natandaan. Wait, ha? Sana tama ako, no? Tama ako sa sinusulat ko. And then your x is still... Uy, may aring sumulat. X is equal to 0. Ayan. Tapos, our slope here is 1/2. Our slope here is 2/1. Try natin i-graph. Sana kasha, no? Yan, kunyari kasha siya, ha? Ay, anyari. Bakit arrow? Ulit. We have here y. We have here x. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So your 0, tsaka 2, at saka y. Negative 8 ba yun? Natandaan nyo ba? Wala na, nabura ko na eh. Natandaan nyo ba? Negative 8 ba yun? 8 lang, positive 8. Sure kayo? Positive 8? I'm not sure. Positive 8 ba? Nawala ka kasi agad. Nakalimutan ko tuloy. Positive 8 ba? Hindi ba negative 8? Kasi negative... Ano bang given? Negative 4 yun, diba? Sinulat ko po. Haha, okay. Positive 8 daw, sabi ni Dom. Dahil sinulat niya. Okay. Positive 8 daw. So, nandito yung positive 8. Ayan. Nandyan yung positive. Nandyan yung intercept na x is 0 and 2 at saka 0 and 8. Okay? Kaso, meron tayong slope. So, slope natin from 2 rise over run. Teka
Teka, lagyan ko ng linya. 1, 2, 3, 4. May sinend si Cholo. Teka ha, hindi ko makikita. Kunin ko yung cellphone kong isa. You have, from here, you have 1, 1, 2. Ito siya. Ayan. Tapos, isa sa taas. Bilang ka ulit ng dalawa. 1, 2. Di ba siya negative? Teka nga, tingnan ko nga. Hindi ba negative yung mga given ko? Teka ha. Wait. Wait lang. Ako lang ha. Mabagal yung internet ko. Wait lang. Hindi nag-load yung mga messages. Hintay ka na lang mag-load yung mga messages, ha? Tapos, sa kabila, we have slope is 2, our run is 1. So, 1, 2, and then 1. Ayan siya. Ito kasi, hindi niya talaga basta-basta agad makukuha. Unless, ang ano natin, ang tawag mo, ang slope natin ay mukhang parallel. Bakit parallel? Wait ha, tingnan ko. Kasi, sa bawat rise, gumagalaw din. Wait ha. Hindi ba negative tong 2? Ito, hindi ba ito negative? Positive din. Pa-chat ako. Pa-chat ako. Wala bang nakatanda? Nawala eh. Negative po. Ayun, negative yung 2. Kaya pala. Etong y natin is negative 2. Yan po, ma'am. Hindi ko ma-open eh. Kasi nasa... Teka ha. Sige, e-exit ko muna tong isa sa isa kong... Kasi yung isa kong cellphone, bagad na internet. Y-intercept is 8, 1/2, and negative 2. Negative 2 nga. So, babalik na ako. Okay. So, ito ay negative 2. Hindi pala ako lalo makakapag-graph. Mamaya na kaya tayo mag-graph, no? Doon na lang sa last number 2 tayo mag-graph. Sige, ma'am. Para nandun na yung lesson. O basta ganyan siya, okay? Tapos lilinyahan nyo lang siya. Tapos kapag ka-line nyo, hahanapin nyo na if they are connected with each other or not. Ito pala ay negative 2. So dito tayo sa baba. Ayan. Hindi na ako makapagsulat. Nawawala na. O sige, mamaya na ako mag-graph ha. Doon na tayo sa last number 2. Pero yung last number 1, ganun lang siya. Kung anong ginawa ko kanina, ganun lang din yung gagawin niyo. Tapos titingnan niyo po kung siya ba ay ang tawag nito? Kung siya ba ay positive, I mean same slope, same y-intercept, at kung siya ba ay anong tawag nito? Kung pag ginawa ba natin negative reciprocal, if they have the same answer. Doon mo malalaman kung siya ay siya ay independent, inconsistent, or consistent and independent, and consistent and independent, ay consistent and dependent, or kung inconsistent siya. Okay? Stop share ko muna to. Dito tayo sa kabila. Ayan. Okay na tayo doon. Dito na tayo sa kabila, sa graphic. Ayoko na graphic eh. Okay, ayan siya. If y is equal to 0, then x Naman ng LAS na po. last number 2.
pa lang tayo. Sige, ma'am. Okay. Don't worry, recorded naman to. For our last number 2, it is the graphs of linear equations in two variables. Hindi naman dito yung substitution. Okay lang pala. Since you already know the different types of linear equations as well as their classifications, let us now explore how to graph a system of linear equations. And in graphing, you have to solve the given equations using intercept method. Find the values of x and y from the given equations and write them as ordered pairs and then plot the points. Kung yung ginawa natin sa last number 1, ganun din yung gagawin natin sa last number 2. The only difference is that meron na tayo nito. Okay? So, pag magpa-plot tayo, gagamitin lang natin itong points na to. We have, kung ang y-intercept natin is 5, kung ang y-intercept natin ay 0, ang x-intercept natin ay 5, ganun din yung, babalik na rin lang natin para hindi kayo nalilito. Technically, dito sa kabila, katulad nito, we have here 3x plus 2y equals negative 6. Kung isosolve natin siya, we need 2y is equal to negative 6 divided by 2. You'll get negative 3 as your y. And then, 3x equals negative 6. So, 3 divided by 3x over 3 and negative 6 divided by 3. And your answer will be negative 2. That's why your points are negative 2 and 0 and 0 and negative 3. The same process lang yung gagawin mo sa equation number 2. Once na nakakuha na kayo, you'll just have to plot those points. Okay? So gagawin natin itong number, pili kayo, anong number? 1, 2, or 3? I-graph na natin siya. Promise. Natin. Biglang dami eh. O, 10 agad. Si CJ lang pala yun. Chelsea, 3 daw. Chelsea, 3. CJ, 2. Chelsea, 3. Sige, patingin ako. Teka, stop share. Palike ako. 2 or 3? Palike ako, 2. Palike ako sa 2. Wala na nag-like. Si CJ lang. Palike ako sa 3. Okay, so nakita mo naman si CJ. Mas maraming bumoto sa 3, so number 3 tayo. Number 3 is y is equal to 3x minus 5 and 3x is equal to 2 minus y. Para mas madali, aayusin natin siya ng nakaganito. Okay? Para mas madali natin makukuha si values ng x and y. Okay? Stop share ko. Share ako dito sa kabila. Okay. Okay. Our given is y equals 3x minus 5 and 3x equals 2 minus y. Yan. From there, ayusin natin siya katulad ng mga ayos niyang iba kanina. So, gagawin natin, ito, muna, yung 3x, ilipat natin sa kabila. So, gagawin lang natin siyang negative 3x plus y equals negative 5. From there, our y is equal to negative 5. And we have here negative 3x equals negative 5 over negative 3 over negative 3. 3. So our answer, x is equal to negative 5 over negative 3 is 1 and 2/3. 1 and 2/3. Mas madali po sa akin na naka-mixed form siya.
Bakit siya mas madali para sa akin? Kasi mas madali ko siyang maigagraph kung naka-mixed number siya. So here, we have 1 and 2. I mean, erase. We have 1 and 2/3 and 0. Next, this one. We have, ayusin na natin siya, 3x plus y equals 2. So our y is equal to 2. And our x, we have 3x. So here, we have 0 and 2. We have here 2. Divide them by 3. Our x now is 2/3. So, our points are 2/3 and 0. Ayan na yung mga points natin. Isa, dalawa, iisang line lang po yan dapat. Ito, at saka ito. Yan. Pa-plot natin tong dalawa. Pa-plot natin tong dalawa. Okay? Kung nakikita niyo po, pwede bang pakisulat? Kasi buburahin ko na. Para sabihin niyo lang ulit sa akin kung paano. Pakisulat, paki-screenshot. Kung okay na, pa-chat ako. Okay na, sabi ni Gab. So, Gab, pakisabi or paki-chat mamaya kapag hindi ko na ulit siya mahanap, ha? I-clear ko na, mag-graph na ako. Ayan, sinedito ko. Here, and over here, y, x. Ayan. So, yung first one, we have 0 and -5. 0. Lagyan natin ng 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, our first given is 0 and -5. 0, -5, 1, 2, 3. Gagawin natin yung color. Gawin natin red. Tapos, medyo lakihan natin. 0 and -5. 1, 2, 3, 4, 5. Over here. And then, yung pangalawang example ay 1 and 2/3 and 0. 1. Ito yung 1 natin. Okay? Yan yung 1. Ngayon, yung 2/3 natin, halos malapit sa 2. Kasi po, 1/3, 2/3, and 3/3. Ang 3/3 po ay also equal to 1. So, that's 2 na kung isasama natin yung 1 dun sa mixed number. So, ang 2/3 natin, we only have 1 minute. Nandito yung 2/3 natin. Tapos, lilinyahan na lang natin siya. Ayan. Mag-e-end na to, uulitin ko na lang ulit yung graph. You just have to click the same link, okay? Yung isa po, 0, 2. 2/3, 0. Yung totoo, hindi pantay.